Sa Negros Occidental naman nangampanya ang mga pambato ng administrasyon sa pagkasenador ngayong araw. Tiwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kayang manalo ng kanilang buong senatorial slate. Pero aminado ang mga kandidato na hindi dapat kampante. Live mula Victoria City, Negros Occidental, nagpapatrol Harleen Delgado. Harleen, kasama ba ang Pangulo sa campaign rally ngayon? Karen, mag-aalas 7 ng gabi nang matapos ang campaign rally o ika-6 na campaign rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas dito sa Negros Occidental. At gaya ng mga naunang event ay kasama rin dito si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero bago nito, Karen, ay ilang issue ang muling sinagot ng mga manok ng administrasyon, gaya na lamang ang kanilang kakayahang manalo sa halalan. Ano ang sigaw? 12! 12! 12! Sa mga nagdaang campaign rally ng pambato ng administrasyon sa Senado na Alyansa para sa Bagong Pilipinas, walang mintis si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagmamalaki sa track record ng kanyang mga manok sa pagkasenador sa tiwalang mananalo ang buong 12 kandidato. Pero ang ilang miyembro ng Alyansa Senatorial Slate aminadong hindi dapat makampante, lalo na sa mga lugar na hindi tinuturing na baluarte. Nanuyo ngayong Biyernes ang mga pambato ng administrasyon sa Negros Occidental na ika-6 na vote-rich province sa bansa at may mahigit 2 milyong botante. Hindi nanalo rito si Pangulong Marcos noong halalan 2022 pero panalo siya sa kabisera nito na lungsod ng Bacolod. That's out of arrogance and konting psychological warfare. Pandemoralize sa kalaban lang yun. Huwag kayo maniwalang kami mismo naniniwala magto-12-0. Mag-try kami lahat na talagang bawat isa sa amin magkaroon ng extra effort. We have to accept the fact that there is also a strong candidate in the other side. Best effort lang yung kailangan namin gawin, double kayo. Mahirap mag-predict, but what we're doing is that we're doing our best and the President is helping us and our colleagues, our party mates from the 5 political groups. Negros Occidental is NPC country and our marching orders are to support the entire slate. Ilang issue rin na malapit sa mga Negrense ang sinagot ng mga manok ng administrasyon, gaya ng pagsuporta sa sugar industry na pangunahing produkto sa probinsya. Number one, as I've mentioned before, we need to really strengthen the Sugar Regulatory Authority. Pangalawa, ilagay natin ang sarili natin sa farmers. No? Anong kailangan natin? Puhunan. Magkaroon din tayo ng konsepto ng Sugar Competitive Enhancement Fund, pareho ng RCEP. Lahat po ng taripa, pag nag-i-import tayo, pag close season, ay mapunta po sa mga maliliit na rice producers. Ang kinakailangan, yung proper disbursement ng funding and yung efficient use and implementation of the law. Let us put into writing that it will be a policy that no importation will be done during the milling season. Naglatag din ang ilan sa kanila ng suhestyon kaugnay ng Jeepney Modernization Program. Kung hindi man kayang isubsidize ng gobyerno, siguro find a way na meron silang access sa mga loan para makapag-loan sila para makabili ng mga bagong sasakyan. Karen, kumpleto yung 12 senatorial bets ng administrasyon sa campaign rally dito sa Negros Occidental. Sa kanyang talumpati, muling ibinida ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang karanasan sa serbisyo publiko ng kanyang mga pambato. Naririnig ko po, yung ating mga katunggali ay siguro ninenervyos po sila. Kasi kung ako man, kung tatakbo akong senador at wala ako dito sa grupong ito at titignan ko sila, naku, nenervyosin din po ako. Sasabihin ko, mahirap na laban ito. Masyadong magagaling itong katapat ko. Masyadong sanay. Masyadong marunong at masyadong nagmamahal sa Pilipinas.
Karen, sa susunod na linggo, manunuyo naman ang mga pambato ng administrasyon sa San Jose del Monte, Bulacan. At buena mano naman nila sa Marso ang Camarines Sur. Karen. Maraming salamat, Harleen Delgado. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol. Alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon.